ibang na. Bakit GP? Eh, itong si Donald Trump daw ay talagang tutulungan daw ang kanyang kaibigan na si Digong Duterte. Naniniwala ba kayo mga kababayan na itong si Donald Trump, si President Donald Trump ay tutulungan itong si Digong Duterte para makalaya? Pakinggan natin itong si Harry Roque. Uy, nawala si Harry Rocks. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ni Presidente Duterte. Hindi ko nga po alam kung kailan gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan ay pinakulong ng ICC na talaga naman galit na galit si Trump dyan. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ni Presidente Duterte. Mabuti at matalik daw. Gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan ay pinakulong ng ICC na talaga namang galit na galit si Trump dyan. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko, isa-sanction ko lahat ng kahit sinong makipagtulungan sa ICC laban sa ating mga kaalyado. At kasama naman sa kanilang mga alyado ay ang Pilipinas. Hindi lang tayo kanilang treaty ni President Trump at ni President Duterte. Para nga po silang twin brothers, no? Parehong merong war on drugs. Believe si President Trump sa war on drugs ni President Duterte, no? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang dun sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gaano pa siyang kapal pa. So abangan natin ang susunod na kabanata. Okay, gaano daw kapalpak ang ating presidente, mga kababayan. Itong si Harry Roque, tila kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Natatandaan nyo nung nakaraan, tayo po ay nag-content, di ba? Sabi ni, mayroong nilagdaan itong si President Donald Trump na isang executive order na kung saan po sinasabi nito na hindi siya papayag, siya po ay ahadlang sa ICC kung ang kanyang mga kaalyado ay kumbaga pakikialaman ng ICC. Mga kababayan, tama po si Harry Roque, kaalyado natin ang Pilipinas. Tama, di ba? So, isa ba sa mga, dahil kaalyado tayo ng Pilipinas, isa ba ito sa mga hahadlangan ni President Donald Trump pagdating po sa issue ng ICC? Nabanggit na natin nung nakaraan na sinasabi ko nga kanina, mga kababayan, ang binabanggit po ni President Donald Trump ay yung mga nagpasailalim, yung mga tawag dito, yung mga sumapi or umanib po sa ICC ay hindi po kayang saklawan o hindi po yun kabilang sa order or executive order na sinasabi ni President Donald Trump. Ang talagang kasapi po doon o kasali sa mga sinasabi or binabanggit ni Donald Trump ay yung mga kaalyado niya kagaya po ng China, halimbawa, ng nagkakamali. Meron siyang tatlong binanggit na bansa na kung saan po mga kababayan ay pinakikialaman ng ICC. Yung tatlong bansa na yon, kabilang nga po ang China, sila ay never ever nagpasailalim sa ICC. So ibig sabihin, kapag kinante, halimbawa ang China, sumobra itong si Xi Jinping, di ba? Sumobra sa kanyang mga gawain. Halimbawa sabihin natin, pumapatay siya ng tao, sabihin natin na sobrang-sobra ang ginagawa ni Xi Jinping. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, pag kinasuhan itong si Xi Jinping, halimbawa mayroong mga tao, ng mga biktima na umapila sa ICC. Tapos ngayon, itong si ICC, dahil nga human rights may ginawa itong si Xi Jinping na tungkol sa human rights. Dahil hindi po sila nagpasailalim sa ICC or hindi sila naging member ng Rome Statute, mga ka-GPnatics, pwedeng makialam itong si si President Donald Trump. So hindi po magtatagumpay ang ICC sa kanilang plano. Pero paano naman JP sa Pilipinas? Mga kababayan, mga ka-GPnatics, dahil tayo naman ay tawag dito ay espesyal ang ating
naging relasyon or nagkaroon tayo ng pagkakataon na sumali, nagkaroon tayo ng pagkakataon na naging member ng Rome Statute. So itong si Duterte, mga kababayan, kahit magkaibigan pa sila ni Donald Trump, ay hindi tayo pwedeng pakialaman yung sinasabi nila na tayo ay under ng executive order na binitawan ni President Donald Trump. Bakit kamo, mga kababayan? Kasi tayo, nung 2011 ay naging member tayo up until 2028 bago nag-declare si Digong na umalis tayo sa ICC. So therefore, mga kababayan, ngayon, si Digong ay nandoon, nasa dahig, nakakulong, di ba? Kaya siguro sinasabi ni Harry Roque, bakit nagtataka nga ako eh? Bakit hindi pa kumikilos si Donald Trump? Eh sabi niya gano'n. Tutulungan niya ang kanyang mga kaalyado. Yun nga ang katanungan, Harry Roque. Dapat sinasagot mo yan sa sarili mo. Bakit hindi ko etong si dating President exempted doon sa executive order na sinasabi niya ay kaalyado niya, subalit naging party tayo at naging member po tayo ng Rome Statute. So therefore, hindi niya tayo pwedeng pakialaman yung pagkakakulong ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi pwede siyang sumaklaw. Hindi po siya pwedeng mangialam or hindi po siya, yung power niya ay wala pong jurisdiction dito sa kaso nitong si Rodrigo Roa Duterte. Kahit masabihin, oy tayo, di ba, kaalay niya tayo. May treaty din tayo. Mga kababayan, hindi yun pwedeng i-apply doon sa sinasabi ni Harry Roque. Kaya mukhang tanga itong si Harry Roque, bakit ganon ang kanilang ipinapakalat? Hindi kikilos. 'Di ba? Ang US government para iligtas si Digong Duterte sapagkat hindi tayo saklaw, hindi tayo abot ng kanyang executive order kasi tayo po ay naging member. Tayo po ay napasa ilalim noon 2011 hanggang 2018 sa Rome Statute. So therefore, mga kababayan, baliw na itong si Harry Roque. Bakit naman siya re-resbakan? Di ba? Bakit naman tutulungan ni President Donald Trump itong si Rodrigo Roa Duterte? E di mapapahiya siya kapag ginawa niya yun. Huwag kang tanga, Harry Roque. Huwag kang masyadong baliw. Huwag kang masyadong tawag dito paraning. Diba? Parang masyado nang natataliwas doon sa iyong kaalaman, doon sa iyong nalalaman bilang isang abogado. Napakatalino mo pa namang tao, subalit iba na ang nagiging takbo. Dahil nga po, diyan, sa paglaban nyo sa gobyernong ito, sa galit ninyo, at the same time, mga kababayan, diyan sa mga kabulukan na mga pinaggagawa nyo, labanan o humarap kayo doon sa Kongreso kung saan kayo ay iniimbestigahan para magkaalaman tayo. Hindi yung ganyan na nagtatago kayo, hindi yung ganyan nababanat kayo kasi nasa ibang bansa kayo, mga unghang. Di ba? Oh. Sabi ni Chardrax, Idol, ang tagal mo nawala at hindi mo ba alam ang tagal kitang inaantay at ngayon, nakita uli, napakinggan. God bless you, Idol. Maraming salamat po sa mga nag-abang mga kababayan. No? Pauwi na rin tayo ng lugar natin, ng sarili nating lugar para, syempre, na-miss ko rin ngayon. Ang hirap kasi talaga ng signal dito. Ngayong oras, maluwag pa. Nakapag-live tayo, pero mamaya yan, wala na. Kasi ang dami na pong gumagamit ng piso wifi. Oo. Sabi ni Michael Pangan, wala na siya sa pag-iisip. Kaya hindi niya alam ang gagawin, ang gawin nga sa sarili. Ano to? Hindi nga alam ang gawin niya sa sarili. Ferdinand Lingalan, shoutout po sa inyo, sir. At syempre kay Patrick Lopez. Oh. Kasi si Harry Roque, iniiba niya na yung naratibo eh. Hindi nila, merong isang word doon, mga ka-Jeepnatics na yan, nakalimutan ko lang. Pero yun ay nangangahulugan na kailangan nagpasailalim. Diba? Ikaw ay nagpasakop. Eh, ang China, hindi naman niya nasakop ng
Rome Statute. Hindi sila naging member. So therefore, kapag kinasuhan ng ICC or merong Chinese national, kinasuhan nila si Xi Jinping, tapos ito naman si ICC, ay tutulungan sila, yun, hahadlang ang US. O hindi yan kasali. Hindi naman yan naging member ng ICC. 'Di ba? So doon, pwede silang humarang. Kahit ngayon, mga kababayan, sabihin natin, halimbawa ang Pilipinas, 'di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, inuulit ko. Sabi kasi ng iba, meron din daw EJK sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, granting kunwari, mga kababayan, for the sake of argument. Kunwari, si Pangulong Bongbong Marcos, may mga tao dito, mga Pilipino, ay kinasuhan siya. Sabihin, meron yan mga pinapatay, may extrajudicial killing din yan. Around 500 people were died. Sabihin ganun, kasi pinapatay, pina-execute. Sabihin ganun. Tapos ngayon, nagpunta si ICC naman dahil gusto niya may makasuhan. Ikaw rin pala. Ngayon, pinakinggan kunwari si Pilipino. Nung pinakinggan si Pilipino, kinasuhan ngayon ni ICC si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, haharang ba ang US or papayagan na maipakulong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Siyempre, ang sagot dyan, dahil tayo ay alay ng US, of course, pipigilan. Bakit pipigilan? Sabi ko nga kanina, from the time na naupo si Pangulong Bongbong Marcos, ang tutulungan lang kasi ni Donald Trump ay yung mga hindi nagpasailalim. O GP, nagpasailalim tayo dati. Yes, 2011 to 2018. Pero 2022, naupo si Pangulong Bongbong Marcos. So therefore, kahit na mayroong mga EJK, halimbawa, for the sake of argument, ay hindi po pwedeng kasuhan ng ICC si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mangyayari. Kagaya ng sinasabi ni Amy, di ba? Paano na yan? Ganito kasi narinig ko sa kanya sa hearing Sabi niya ganun, paano kung ngayon nangyayari ito? Pinapayagan niyo ang presidente. Ako dating presidente, nadamputin ng ICC. Paano pag ikaw naman susunod ang ikukulong ng ICC? Mali yun, mga kababayan. Dahil hindi mangyayari yun. Si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya po ay naupo, wala na tayo. Hindi na tayo member ng ICC. So therefore, tayo ay pasok yun sa executive order na sinasabi ni Donald Trump na ang kanyang alay ay tutulungan niya, haharangan niya kung ito ay kakasuhan ng ICC. Yun ang malinaw. Roque, anong pinagsasabi mo na si Digong Duterte ay tutulungan kikilos itong si Donald Trump? Kaibangan yan. Nananaginip ka ng gising bakla. Diba? Hindi yun totoo. Saan mo naman nakuha yan? Saan mo naisip yung bagay na yan? Akla. Walang katotohanan yun. Kasi maliwanag na maliwanag dun sa order ni Pangulong Donald Trump, tutulungan niya ang alay na nagkaroon ng problema sa ICC, pero kung ito ay hindi naging member ng ICC, ay sigurado po natutulungan niya ito. Pero kapag ito ay naging member at nangyari yung krimen o yung aligasyon during the time na kasama pa sa ICC or naging member, ay hindi niya po yan. Shout out pa, Sir Nelson Tolin. Kamusta po kayo? Okay. So, ayan mga kababayan, ang bilis lang ano? Kasi inahabol natin yung oras baka mamaya kasi